Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ni Attorney Rowena Guanzon 11 minutes ago. Sabi niya, Cheese has been in politics for a long time. He already knows everything. Okay, pinost ni Attorney Guanzon yung mga short but very meaningful words sa yung speech ni Senator Escudero nung bumoto na siya sa Senado. Ito, to the House of Representatives, I say, do not allow yourselves to be used for the blind hatred and ambition of a few. In-underlinean ni Attorney Guanzon yung blind hatred and ambition of a few. Dito tayo mag-react mamaya. Then sabi niya, to these people I say this, the Senate is not your playground to run after your political enemies. Grabe. Sampal sa mukha talaga. So, ano yung blind hatred and ambition of a few? Yung mga Duterte, galit na galit sila sa mga Duterte. Kaya tignan nyo, may Quadcom noong 19th Congress. Ngayon, itutuloy daw nila. O anong napala, anong pakinabang ng taong bayan yung Quadcom nila noong 19th Congress? Ano yung mga batas na, kasi in aid of legislation yung Quadcom eh. Meron bang batas na naipasa nila yung Quadcom na makikinabang ang taong bayan? O kahit yung na-amend lang, meron ba? To me, wala akong alam. Maliban lang kung hindi nila sinasabi. So ang perception ng karamihan is political persecution sa mga Dutertes. But despite yung Quadcom, Tricom, di bali yung Quintacom, maganda yung Quintacom dahil gusto nilang pababain yung presyo ng bigas at iba pa. Bilib ako sa Quintacom. Ito lang Tricom at saka Quadcom. Persecution lang sa mga Dutertes ang nakikita. At ngayon, itutuloy na naman nila ngayong 28th Congress. Bring it on! You cannot put a good man or woman down. Yan lang ang may sasagot natin dyan. Yung blind hatred. And then, ambition of a few. Sabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano is, lumaban na naman kayo ng patas. Talunin nyo na lang si VP Sara sa 2028. Sampal sa mukha na naman. Oh. Si Senator Amy, dambuhalang bunjing. Gusto nyong palitan ang binoto ng taong bayan. 32 million ang bumoto kay VP Sara. Oh, ilan lang ang bumoto sa mga kongresista? 100,000 plus votes lang. Si Speaker Romualdez, 175,000 lang ang boto niya despite the fact na wala siyang kalaban. Oh, 350,000 ang total registered voters sa 1st District of Leyte. Bakit 175,000 lang nakuha niya? Alos 52% lang. Ganon. Tapos, tatanggalin nila ang binoto ng 32 million. No way. Ambisyon. Pwede talunin nyo si VP Sara sa 2028. Patas na labanan. Nasanay kasi na walang kalaban ng nasanay, winner by default. Okay, so, ito, warning. Sa mga taong ito, Tagalogin na lang natin. Ang Senado ay hindi ninyo playground na mag run after. Ano bang run after?
para tugisin ang inyong mga kalaban sa politika. No way! And salot ako sa Senado. Mula pa nung presidency ni Senator Zubiri, yung charter change nila, People's Initiative. Gustong-gusto nilang ipasa noon. Pati ang Pangulo, sabi niya, mag-referendum na tayo by May 12, 2025. Referendum daw para palitan ang konstitusyon. Mabuti na lang at may Senator Zubiri tayo na hindi nila kaya. Hanggang tinanggal siya. Tinanggal ako dahil hindi ko sinunod ang kagustuhan ng mga powers that be, sabi ni Senator Zubiri. So yung independence ng Senate, nakita na natin noong 19th Congress dahil hindi umubra yung kanyang People's Initiative charter change. Ngayon na naman, impeachment. Nakakatuwa at nandyan pa ang Senado natin na hindi kayang magpadikta ng mga powers that be. Kaya tama lang yung sinabi ni Senator Escudero, the Senate is not your playground to run after your enemies. Talunin nyo na lang fair and square sa election 2028. Kaya nakakabilib itong Senado natin ngayon sa leadership. So, hindi nagkamali ang ating mga senador na pumili ulit kay Senator Escudero as their Senate President. Kasi ipinakita ngayon ni Senator Escudero ang kanyang independence. Hindi siya rubber stamp ng Malacanang. Nung una kasi, ang tingin natin, parang waiter lang siya ng powers that be, tagahawak ng kopa ng alak. Hindi pala. May sariling paninindigan pala. And for that, we salute Senate President Escudero sa kanyang independence. Ang ganda yung speech niya kagabi na binira niya, pinaalalahanan niya sina ex-Supreme Court Justice Carpio at saka Conchita Morales Carpio. Nung impeachment case ni Justice DVD, dineclare nila na unconstitutional yung impeachment case, which is correct. Ngayon, kay BP Sara halos parehas lang ang kondisyon. It involves amount of money na parang winaldas. Bakit ngayon gusto na nilang matuloy? So, ang galing talaga ng pagkabirada ni Senator Escudero. Kaya long live, Senator Escudero. Sige, sampalin nyo pa sila ng mukha para matauhan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Nagbibigay tayo ngayon ng livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Kung may itinanim, may aanihin. Panoorin nyo ang video na ito. Nagbenben sila og sidling sa kape. So mga planggana ang gipang sudlan para nga ang kape safety. So kada usa so gipail-pail na og lipay sila nga makatanom sila og kape. Salamat sila sa Ginoo nga makatanom sila og kape og mahawas daw sila sa kalisod. Labi na kining kape nga mahal. Kay kining kape mas mahal kaysa lakatan. Ang among unang tanom lakatan. So ang kape mahal gyud siya. 469 na gyud, sir. Salamat tagid kayo. 469 ang yan ni Manoy Boy nga tanom nga kape. Ang ako 550 ang akong tanom nga kape. Nagtuog yun mi nga makahawas na gid sa kalisod. Makarbis mi. 350. 350 na ang imo. Sa imo kwan. Gan. So nindot gyud kaayo nga sidling. So kada usa ka tao
So muna ni ang ilang bahin-bahin. So kining among kape 459 na ni ang among kape dinhi sa among lugar nga natanom na. 4,069 na di ay ang among natanom nga kape.